Based on John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So the glory of God is balance. Truth means that is based on the law of Moses. And muna siya ang reality, that is the command, that is the law, that is the words, that is the principle. And kinahanglan na to ang truth. Kay kung walay truth, di man ta maka-identify unsang right o wrong. But sometimes, no, ang truth, dili siya mahimong truth based sa Word of God kung dili po nato butangan og grace. Because ang grace is nakuha lang nato na siya through Jesus Christ. Okay? So, ang grace nagsugod kay Jesus Christ tungod sa iyang sacrifice, and dapat mag-exercise gyud ta sa balance nini. So, grace and truth deficiencies. So, some churches today, no, embraces truth but needs a heavy dose of grace. Kay kung puro truth ang mahitabo, slide please, okay. Kung puro truth ang mahitabo is mahimutang legalistic, no, or legalism, no. Legalism means, unsa gani ang legalism? Obeying the law by ignoring to the person who made the law. Okay? Okay. So, ang legalism is more sa legal, more sa rules, pero the one who create the rules is na-ignore. So, nasayod ta nga ang legalism is one of the greatest sin in the Bible, no? Legalism. Why is that? Ang ubang mga sin is obvious, other sins are visible, but legalism is in the heart. Hard to identify. Ang legalism is sometimes nakafocus sa mga mistakes sa person, and for that reason, ang grace is na-ignore. Ang ubang pong church, they embrace grace but needs a heavy dose of truth. Mao na ni ang church nga too much grace, no? Nga ang walay godly nga lifestyle because of grace. Because of grace, ilaning na abuse tungod sa grace, no? Kung manugtog ang mga musikero, dili kayo gwapo, anya ingon din, grasya lang bitaw ni sa Ginoo, no? Di na sila mag-practice. Ang mga choir, yabag-yabag na, nya mingon na yung grasya bitaw ni sa Ginoo. So, atong i-strike ang balance kay kung di na to ma-balance na ay dili mayo nga effect. Okay? So, ingon sa John 1:14 to 17, for the law was given through Moses. Okay, that is the truth. But grace and truth came through Jesus Christ. So, ato makita no nga during the grace period karon sa atong experience sa atong Christian life, dapat gid nato i-exercise sa atong life as a Christian sa mga church nga naagyoy balance about grace and truth. Okay? So, isa sa mga best example na to, ang mga Pharisee. Okay? Ang Pharisee, they have truth but no grace. Muna ang mga Pharisee. Full of truth. They memorize sa mga laws, ano ni Moses, kabalo sila, usay ingnon pala ang mga Parisiyo, no? Nga wala mo nag-fasting, usay ingnon niya ang mga Parisiyo, nga ano, wala mo nang hugas og kamot. Pero, ano sila kaayo? Kaning legalistic kaayo. Okay?
Muna, ingon si Jesus Christ sa Matthew 23, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees." Gingnan niya, "You hypocrites." So, these are church people. Okay? Mga tao ni sila nga nasa church, gingnan ni Jesus Christ, "You look beautiful on the outside." Beautiful on the outside. It's because they have truth, but they never exercise grace. Okay? So, two types of salvation belief. Okay? Natay gitawag truth-oriented and grace-oriented. Okay? So, sa truth-oriented, they focus more on theology, too quick to judge and slow to forgive. They are strong on truth, weak on grace. Okay. Ang point niya ni is that sometimes makasulod ta sa usa ka environment nga legalistic kayo nga environment. Okay? Unya, more on head knowledge, more on rules, kumbaga, dili kay nimo ma-express ang love. Okay? Nagi mga tao nga ingnana, unya, ang ilang attitude, ang ilang lifestyle, dili nimo makita nga naay grace sa ilang life. Okay? So, muna siya lisod kayo kung ang church na puro siya truth, no? Puro disciplinary, puro kanang dagag bawal, okay? Labi na ka ng word, daghang kayog bawal, maraming bawal. Okay? So, yes, ang mali dapat gyud i-correct. Pero kinahanglan siya i-balance. Dapat makita pod ang grace. Kay basin, kung puro ta truth, sometimes ma-ignore na nato ang love sa Ginoo. Okay? Di na nila makita ang God is gracious. Okay? So sa mga grace-oriented pod, makita pod nimo sa ilang life nga puro sila love, forgiveness, and freedom, but okay, maneglect pod nila ang godly lifestyle. Kani mga grace-oriented, dili ni sila active sa church. Okay? Masuko ni sila ingnon nga walay prayer, masuko ni sila ingnon nga wala ga tithes, masuko ni sila pag imo ni silang i-correct nga walay prayer life, unya panagsalang musimba. It's because too much of the grace. Wala na sila discipline. Okay? Di sila gusto church nga naay pressure. Di sila gusto badlungon, di sila gusto kasabaan. Gusto nila nga grace-oriented yun, no? Okay? Weak sila sa truth. Wala sila kana gitawag na to discipleship nga practice. Attitudes nga godly. Okay? So, the truth without grace breeds self-righteous legalism. Kung ang truth nga walay grace, mahimo siyang legalism. Okay? So, mahimo siyang self-righteous. It's because nabi ay mga tao nga we call it naturally good, no? Naturally good. Born naturally good. Buutan na daan. Okay? Not of works. It's because kaning mga tao nga gipanganak pod nga bully, napoy mga personality nga warfrek, mga pasaway nga kinabuhi, di gina sila magsilbi pag kanang ang ilang life di nimo maigo sa balance. Okay, sometimes no, makita nato nga ang grace is mura siya og kanang catalyst, no? Ang truth is good, but kinahanglan sa grace kay kung walay grace, mahimo siyang self-righteous. Unya ang self-righteous lisod kayo maluwas. Munaingon nga lisod pukawon ang taong nagmata na daan. Okay? We call it self-righteous. Okay? Ang self-righteous, no, seldom kay na sila nga mag-repent.
Kaya wala may dapat i-repent. Okay? They thought everything they've done is right. Okay? So we call it self-righteous. Okay? No need. Okay? No need to do good because I am already good. Okay? So self-righteous poisons the church and pushes the world away from Christ. Okay? So, mao na siya ang words sa Ginoo nga Matthew chapter 7, do not judge. Because usually, judgmental person is a person nga overdose sa truth without grace. Okay. So, ang truth about grace is mauna ni siya. Ang truth should be wrapped up in a gift of grace. Because grace is a gift, ang truth dapat nakabalot siya para presentable sa tao. Okay? Kinanglan, putson siya og grace para kung i-offer nimo sa tao, naa siya'y kanang gitawag na to attractive presentation. Okay? It attracts. Okay? So, sa John 8:32, then you will know the truth. What is this truth? This is the truth about grace. Okay? Dili lang ni siya word of God. Dili lang ni siya kingon nga nato nga the Bible, which ang ubang religion lisod pod ang ilang truth, no? Sa ubang mga belief. Ang ubang belief sa bado ang simba. Ang ubang belief si Jesus Christ dili Ginoo. Dili na pod sa ilaha truth pod to. But the truth is, then you will know the truth. This truth is when you know about grace. Muna isang gitawag, the truth about grace. If you only know, kung makabalo lang ka, unsa gyud ang truth about grace, then it will set you free. So therefore, kani nga truth is the truth about Christ. Okay? The truth about His love nga gi-offer sa tuwa. So as Christian, kinahanglan matungkad-tungkad tani nga area. Okay? So, striking the balance. When you stand for truth, mamisinterpret ka sa pikas. Kaya mahimo kang legalistic. Pero kung ang Christianity pod, puro grace, unya walay truth, ang mahitabo pod is mahimong license to sin. Okay? Mura o mahimo tang relax Christian. So, mura siyag pendulum ba? No? Asa magita mo igo ani? Which is which? Okay. Sa Acts chapter 15, nay usa ka scenario diri nga naglalis ang mga disciple, no? So, basahon nato sa Bisaya ang version, no? Sa Cebuano version. Iyon diri, may pipila ka mga tao nangabot sa Antioquia, gikan sa Judea, ug nanudlo sa mga kaigsuunan, kay mga new convert ni, mura ni sila nag-conference, nagtapok-tapok ang mga disciple kay, gikan sa Acts chapter 2, no? 5,000 ang nasave, hantod, nagkadaghan sila. Now, karon nagkadaghan na ang mga believers, ingon dito sa verse 1, nag-ingon tong mga nangabot, no? Gikan sa Antioquia, ingon siya, dili kamo maluwas, gawas kun mudawat kamo sa seremonyas sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moses. So, kinahanglan daw i-circumcise ang mga Gentiles. So, naay panaglalis. Uy, mga ano day mo? Mga Gentiles day mo, di mo mga Hudiyo. Kabalo ta nga salvation nagsugod man gyud sa mga Jews, no? Ang kaluwasan para ra manggid unta sa mga Jews. Nya mo nagaingon sa Acts chapter 1 nga mukatag magsugod sa Jews hangtod sa tibuok kalibutan. So, makita nato diri no nga giingnan sila sa mga disciples, uy, di mo maluwas kay wa mo nangatuli. Dapat musunod sa mo sa balaod ni Moses. So, ang nahitabo dito sa verse 2, dako kaayo ang pagsumpaki ni Pablo ug ni Bernabe against niadto nga teaching. Okay? So, busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug sa pipila ka mga tinun-an sa Antioquia nga mga to sa mo sa Jerusalem.
Uy, naatay bagong doktrina ani. Ngano man kaning mga bagong naluwas, dili ni sila, kaning mga bagong na-save, di ni sila malangit. Mao na ang ilahang conflict dito. Okay? Mura sila og kanang nahimo silang legalistic. Unya ang nahitabo, nagkalalis ang church. So gidala nila dito sa Jerusalem. Gisangat nila ang ilang conflict. It's because ang mga Gentiles is dili mga Hudiyo, naa sila mga traditions, naa sila mga nabatasan nga wala ginahimo sa mga Hudiyo. So ang nahitabo manghigala, nabahin ang simbahan tungod ni ini nga mga pagtulunan. So ilang gisettle ni. And dito sa verse 7, human sa taas nga paglantugi, mitindog si Pedro ug miingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo aron makadungog sila niini ug mutuo. So ingon si Pedro, nagwali ganita sa ilaha para maluwas. Kung ang pagkapisot mo'y basihan, no, kay sa tradisyon sa mga Hudiyo dapat mong gitulion. Og ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo. So, God Himself, it is God Himself who received them. Ang Ginoo mismo mudawat sa ilaha, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo. So, imagine, kung i-follow nato ang truth nga walay grace, daghang di maluwas, no? Pananglitan, no? Na yung mga brothers and sisters nga puno og tato. Di ba? Tato diri. So, oy, di ka maluwas. Kay puno kag tato. So, dili pwede. Dapat imong ipasabot sila ang grace. Okay? Nga, that was your life before. Okay? In fact, gwapo isa nga testimony. Pero kung imong i-follow ang truth nga walay grace, mo ning nahimo nilang conflict. Ingon dito sa verse 9, wala siya'y gipalabi tali kanato ug kanila. Kay nahulog karon nga ang Ginoo namili, no? Selective na hinuon. Okay? Giputli usab niya ang ilang mga kasing-kasing kay mituo naman sila. Busa ngalong sulayan manggayod nato ang Dios pinaagi sa pagpapasan sa mga pagtulunan. Okay. Now, anyway, ang highlights diri, kanang usahay ang church puno sa rules. Okay? Usahay ang church, mura ba og na ako'y church nga nabisitahan, nga giingnan ko niya nga ang church, pag naay drums, dili na iya sa Ginoo. Uy, kuyaw sad, no? Gwapo po diyang pagka-share. No, convincing. Kay ang history daw sa drums is to call out demons. Gikan daw na sa mga Indian tradition. Okay? That's what ang ilang belief, no? Nga ang church using drum set is not from God. Kay para sa ilaha, it should be hymnal. Okay? Hymnal gyud. Then ako din gingnan. So naaday ko'y demonyo. Kay call out demons man. Ang drums daw, manawag daw mga daotang espiritu. So sa ato pa, naanaday ko'y demons, Kay dugay naman ko gagamit og drums. Dugay na ko sa church nga na drums. Okay? Ako sang gingnan, ikaw, no, sa imong tanaw sa ako, do you think I will go to heaven? Siya kung gipapangutana. Siya, yes, wala problema. Pareho di tama atog langit. Okay? So, sometimes, dili nimo ma-strike ang balance ug mao ning nagka-conflict ang church tungod ni ini nga senaryo. Okay? Paday na to. So, ato makita nga ang usa ka babae caught in the very act of idolatry. Okay? They said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." So, actual. Okay? Wala may CCTV. Siguro kapanlak sa kwarto, nasakpan gyud sila, nanapaw kay kining babae, minyo na. So, atong makita, now, Moses in the law,
So mo na ang truth diri. Okay? Commanded us that such should be stoned, but what do you say? So, diri sa scenario, it was Jesus himself who gave the verdict. Okay? Dili na ni disciple, dili na ni si Paul, dili na ni opinion. Ato makita, giun sa pag-strike ni Jesus Christ ang balance. Okay, ingon sa diri, so when they continued asking him, he raised himself up and said to them, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." So, makita nato no nga ang pinaka-requirements sa stone throwing, pinaka-requirements kung mangita tagmali sa uban is dapat wala kay sala. No? Okay? So, kinanglan, innocent ka. Okay? He who is without sin among you. Mo na ang requirements. Kung gusto ka mo accuse, dapat wa kay sala. No, ato makita diri, and again, stooped down and wrote on the ground. So, nagsulat-sulat siya dito sa ground. Naundang siya sa naundang ang mamatuhay, kay mo mong gini ang practice sa Old Testament, batuon gyud hantod mamatay. Now, atong makita, one by one, beginning the oldest even to the last, namiya sila. So, si Jesus Christ, gipakita niya diri, unsaon pag-handle sa tao nga caught in the act of adultery, gipakita niya ang grace. So, atong makita diri, and Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." So, ang truth, yes, nakasala gining bayhanan ni. Pero ang instruction sa Ginoo, diri na to makita ang grace. Go and sin no more. Okay? So, sometimes sa ato ang life, murag nakalimot pud ta nga gikan pud ta diha. Okay? Mga makasasala pud ta. We are once, no, slave sa vices. Dati pud tang gikan sa sala. Pero karon nagrasyahan ta. So kung makita nimo imong brothers and sisters nagkamali pod, the same scenario, dili masiguro adultery. Okay? Siguro na backslide siya. Siguro nag-cold ang ihang spiritual life. So, ang atong trabahoon is, dili na to sila i-condemn. Okay? Tabangan na to sila. Ingon si Jesus Christ, ako po, dili ko mo condemn sa imo. So, sa ingon niya, go and sin no more. Okay? So, atong tanaw ning true grace. Okay? Basin sa ato ang life. We have grace, pero basin false grace. Okay? So, 1 Peter chapter 5 verse 12, with the help of Silas, okay? Katong kauban ni Paul, si Paul and Silas. So kaning si Silas sa puni kauban ni Peter. Ingon si Peter, with the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it. So si Peter mismo nag-ingon, mao ni tinuod nga grasya. Okay? Okay, basin sige tag promote sa grasya pero dili siya true grace. Kung naay true grace, then therefore naay false grace. Okay? Ang tinuod nga grasya is naay concern. Ang tinuod nga grace is naay ingredients nga love. Ingon sa diri, with the help of Silas. So, probably, si Peter this time, naa sa kalisod, naa siya sa grabe nga struggle, and atong makita nga, ang example sa usa ka life, kani si Silas, supporter gyud ni siya, no? Kaya wa man gyud niya biyahe si Paul. No, here comes si Peter na pod. At one time, gitestify gyud ni Peter, nga si Silas very supportive, no? Si Silas is concerned. Si Silas is at all time nagapaluyo. And makita po nimo ang iyang faithfulness. Kay giingon gid dito, true friend, a faithful brother. So, naay gitawag no nga true grace. Okay?
Now, atong identify ang true grace and false grace. 1 Peter chapter 5 verse 12, gipakita na to ang true grace. Now, sa Jude 4, no, isa man ka chapter, ako na lang butangag verse 1, for a certain individuals whose condemnation was written about long ago, that secretly slip in among you. They are ungodly people who perverted the grace of God into license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign Lord. So, makita nimo nga ang false grace is grace nga gi-abuse. Grace nga gi-take advantage. Because of grace, God is good, God is love, God can forgive. Matod pa, bisag unsa kadako ang imong sala. Bisan pag itom kaitom sa alkitran. So, ang nahitabo, nahimo siyang false grace kay gihimo nimo siyang license to sin. Okay? We call it false grace. Dili siya true grace. So, ang false grace is gi-pervert, murabag, gituis ang understanding. Perverted the grace of God into a license for immorality. So, that is why, no, ang nakagwapo sa church nga na discipleship, kay gina-exercise ang truth with grace. Pag ang church walay discipleship, full of grace. Nakastorya ko sa usa ka brother nga gikan sa laing church, no? The other day lang. Ingon siya sa ilahang church, Sunday service is enough. Sunday service is enough. So ang nahitabo, no? Sayon kayo ang partner with the unbelievers, sayon kayo ang petting, sayon kayo ang dating, overnight, no? Magtanog movie, dayon go to church again because God is gracious. Hasta ang pastor mahadlok na mubadlong. Kani testimony na niya. Kay basin mahurot ang iyang attender. Kay ang environment is wala na na-balance ang truth. Nawala na ang truth. So, padayon ta. So, true grace produces a holy and godly life. That is true grace. Ang tinuod nga grace, no? By-product lang siya. Ang good works, ang new life is the result of true grace. Munang gitawag og amazing grace. May experience gyud nimo. Teaches us how to live soberly, godly, righteously, while denying ungodliness and worldly lust. Muna ang tinuod nga grace. Tungod kinagrasyahan ka, go and sin no more. Okay? Biya na dito. Live righteously. Muna ang gitawag is amazing grace when you receive it. Okay? So, the conviction of truth is the byproduct of true grace. So, sa true grace, no, mo result gid siya og good works. Grace that promotes license to sin is not grace, but lasciviousness and a false grace. Kanang lasciviousness mo nang gitawag kaulag. Grace doesn't mean a license to do as one pleases. Grace also doesn't mean to disregard God's moral standards, which is called lawlessness. Okay? So, sa church, i-balance na to ang truth and grace. Sometimes, masuko man siguro ta, mamadlong ta, magdisiplinary ta, labi na ka ng disfellowshipping sa church, no? Duha lang katao ang usually gina-disfellowship sa church. Ang immorality nga di maghinulsol, no? Dili tanan immorality. Kaya na may immorality nga maghinulsol, mga igpasaylo, maminaw sa pastor. Pero kung di gyud maminaw, gina-disfellowship sila,
Pero ang grace, gina-reach out pod sila. Kumusta na? Naka-decide na ka? Kay sometimes, no, kasagarang gina-disfellowship, di nakabalik. Nganong di naman kabalik? Kay feeling nila condemn. Wala na sila gina-reach out. Ang gipahawa, ang sala lang, dili ang person. Okay? So kung gipahawa ang sala, meaning, love pa nimo ang person. So kung love pa nimo ang person, dapat follow upon sa mga brothers and sisters or even leaders or pastors. No? Dapat i-reach out gyapon sila. Kaya nga naman, we exercise grace. Muna ang problem sa church. Because there are people no, nga gidisciplinary, gidisfellowship because of their sin, and as a result, wala tay act of grace. Wala tay demonstration of love. Nahitabo na niya sa ako ang previous church before, so ang akong gihimo, ginateksan, in fact, ginabisita pa na ako sa balay. Pero disfellowship na. Okay? Dili siya welcome sa church. It's because naa siya violation of immorality. Pero ginabisita gihapon ako sa balay. So makita nimo nga kaning mga tawhana nakapadayon because nakita nila ang demonstration of true grace. Okay? So dili pwede nga once na fail ang usa ka person, na out na siya sa church, then mingon tag muna resulta sa mga gahig ulo. Uy, that is imbalance, no? Dili na maayo kay ang mahitabo ang church mahimo ng prejudice, no? Ang church murag di na ma-exercise ang love sa Ginoo. Kay redemptive ba ang church? Church should be redemptive, no? Usahay gani maadto na lang sa Picas Church. Unya, pag abot sa Picas Church, tawagan pa gyud sa pastor, ayaw nagdawata. No, grabe. Nana sa Picas Church, tawagan pa gyud, ayaw nagdawata. Asa naman ang grace? Okay? At one time, nay usa ka Baptist nga pastor dito sa ako ang first pioneering nga gi-endorse ako ang grupo sa mga bayot, no? Kanang murag club nila daghang kaayo kay na sila dako kaayo nga condominium murag apartment nga ipa-dedicate. Nya gusto sila pastor ang mo dedicate. Duha na ka church ang giadtuan, wala sila gidawat, no? Wala gidawat kay mga bayot daw. Ako'y gi-recommend. No, unsa naman ni? Go to Victory Chapel. They will pray for your apartment. So, kanang mga gyud, mga transgender, daghang kaayo sila gyud. Nagwali ko dito sa kwarto. Murag mga angels ba, no? Daghang kaayo sa kong palibot. Nangayo ko wisdom sa Ginoo. Basin ko ma-compromise. Kaya nga naman. So, akong gihimo, giisip na lang nako nga nag-outreach ko. So, this is opportunity. Okay, I will dedicate your apartment, but first, let me preach the Word of God. So, dito ko, ato ko sa apartment, grabe na ilang handa. Dayon, ang akong subject, Sodom and Gomorrah. Iyon ba sila? That is the condition. Gusto man nila, pastor. That is the condition. Okay? So, I have to preach. So, abi nila nga ang Sodom and Gomorrah is just kanang murag myth lang ba? Murag story. Karon kinagdala man kog mga Bible. Ingon sila, "Yut, tinuod man giday ni yut." So, walay dili gay, tanan gyud gay, no? Siguro mga 15 to 20. O nya, tanan beautiful. No, tanan beautiful. Kay ang tagiya sa apartment gikan sa gawas. O nya, dato siya kwartahan. So it's time for me to dedicate, but first we have to dedicate our heart. So, ang nahitabo na issue ko dito sa mga churches kay nag-compromise daw ko, no? Muna lisod kayo i-balance. Okay? So that is the truth. The truth is di kita mag-ano-anang mga compromising scenario. Pero asa man ang grace? Ang grace nag-outreach man ko. So, na-balance na ko ang truth and grace. Unsaon pagkaluwas nila kung dili nimo tubuhaton?
So ang nahitabo, mura na kag prejudice nga, ayaw na kay mga makasasala na, ayaw dula na kay Muslim na, ayaw dula na kay palakiro, babairo na, adik na. So, asa naman ang grace? Okay? So, dapat ma-exercise na to ang balance. Okay? Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness. So, ang true grace is mo deny gyud sa pagkadautan. Okay? So, worldly lust, according ni Titus, we should, no? Imperative gyud ba? We should live soberly, righteously, and godly in the present age. Then Galatians 5:13, for you, brethren, had been called to liberty. That is grace, freedom. Giset free ta from the bondage of sin. Kita tanan, asa man tagikan? Di ba? Gikan matas kahilayan, atong mga vices, uban, gikan sa drugs, gikan sa immorality. Ang tawag na to na liberty, freedom from sin. That is grace. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh. Ayaw siya himo ang license to do sin. Ayaw siya i-take advantage. Okay? For the flesh, but through love, serve one another. Okay? So makita nato nga ang pinaka-striking balance sa grace and truth is ingredients with love. Okay? Hallelujah. So, the grace about truth, grace is not about God lowering His standards, which mo na'y dapat bantayan. No? Wala, gilower niya ang standard. It is about fulfilling those standards through substitutionary suffering of the standard setter. Si Jesus Christ man ang standard setter. So, ibutang siya dito sa tunga, ang cross. Ibutang nato sa truth in the middle of grace. Okay? Christ went to the cross because He would not ignore the truth of His holiness and our sins. So God never ignores and violates truth. It does not mean, paid na ta, Christ died for us, it does not mean nga mo continue pa ta sa sala kay tungod sa grace. Okay. So, striking the balance, truth without grace crushes people and ceases to be truth. And grace without truth deceives people and ceases to be grace. Truth without grace degenerates into judgmental legalism. And grace without truth degenerates into deceitful tolerance. Lisod, no? Lisod kayo. Sobra kabuutan, abusahan. Okay? Sobra pod ka stricto, biyaan. Murabag, asa man jud imong gusto. Okay? Everything is into balance, no? Ang water ug ang land nakabalance, no? Sa tanan sa tuang life, ang ecosystem, ang temperature, ang heat, tanan gyud nabutang gyud sa balance. Na muna usahay kung asa ka mo lugar makaapekto pod sa uban. Without truth, we are corrupt. Without grace, we are condemned. So makita nimo, no? Lisod kaayo kung puro ka truth, nya puro po ka grace, dili nimo ma-strike ang balance. Without truth, we become worldly. Without grace, we become judgmental.